iyong libro, The Apostles' Creed, na dire. In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Di mabasa ang Catholic. Ang akala ni SDA Pastor Chris Bacalaris na nakapuntos na siya, gamit niya paulit-ulit itong aklat na ito dahil lang sabi niya, In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Akala niya nakapuntos na siya. Pero paano siya nasupalpal? Research naman pong may time. Bakit? Si Constantino daw ang founder ng Catholic. Constantine ang nag-establish sa Roman Church na gitawag o Roman Catholic Church karon si Constantine. Okay? Ito ang pinakalat na chismis ng mga pastor sa nagsuportang sikta. At alam nyo naman, ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maniwala kaya kayo sa pastor na ito na nagsasabing, Constantine ang nag-establish sa Roman Church na gitawag o Roman Catholic Church karon si Constantine. Ito ang ating tatalakayin, ibubuking natin siya. Gamit din ang kanilang magazine. Ito ang resulta. Pag ang history ay tutumbasan ng his story. Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Brother Wendell Talimong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung napadaan lang kayo sa ating channel o kaya bago pa lang, nanyayahan natin ang ating mga kapatid na huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutan ding mag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Ngayon, ibubuking natin itong pastor ng Seventh-day Adventist na si Chris Bacalaris. Ito ang palaging ginamit niya at yung ikinakalat nilang fake news na si Constantino daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Nakakahiya ito dahil kahit sa kanilang tinatawag na ministry magazine na magazine ng Seventh-day Adventist, abay, sinupalpal si pastor. Abangan ninyo. Kaya, ang ating masabi, research naman pag may time, pastor kung mari kayo makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o Super Thanks o kaya membership sa ating channel mga kapatid. So, okay. Di na natin patatagalin. Sasagutin natin punto por punto mga kapatid. Una, anong sabi niya? Constantine ang nag-establish sa Roman Church na gitawag o Roman Catholic Church karon si Constantine. Okay? Napaniwala niya siguro yung mga inosente na si Constantino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Pero ito ang kadalasan na marinig natin sa mga Seventh-day Adventist mga kapatid. At ito'y fake news o chismis na ikinikalat nila ni Pastor Chris Bacalaris. Hindi batay sa history, kundi batay sa sarili mismong story. Na si Constantino daw ang founder, para akong kinikilitin, ng Roman Catholic Church. Pinag-aralan kaya ni Pastor yung sinasabi niya? O bago niya binitawan yung pahayag niya para di mapahiya ang Seventh-day Adventist? Bakit? Kung si Constantino ang founder ng Catholic Church, alam ba ni Pastor at ibang mga nagsusulputan na si Constantino ay isinilang noong taong 272 Anno Domini? Kung si Constantino ay isinilang sa taong 272 Anno Domini at sa chismis na ikinikalat, si Constantino ang founder ng simbahang Katoliko, abay, pastor, research naman po may time. Bakit? Bakit sa ministry magazine ninyo?
sa SDA ito na magazine, 1941, July, sa page 10, na ang may akda ay si Frank H. Yost. Di po ba sinabi niya na sa taong 239, may papa na. May papa na si Pope Fabian. Ito ang magazine. Under the heading Papacy and the Roman Catholic Church na magazine. Sa Seventh-day Adventist ito, anong sabi? Di ba? Taong 239, nandyan na si Pope Fabian. Ngayon, kung si Constantino ang nagtatag sa simbahang Katoliko, ibig ba sabihin, nauna ang Papa, huli na ang pagkatatag? Napaka-joker naman itong sabadistang ito. At alam niyo ba mga kapatid, at alam kaya ng mga pastor ng Seventh-day Adventist, na itong iglesia, itinatag ng ating Panginoong Hesus, ay tinatawag ayon sa kanilang Ministry Magazine, 1928 December, page 29, na Apostolic Christian Ancient Catholic. Sino nagtatag? Established by Christ and the Apostles, na nagpatuloy sa panahon ni Constantino. Tingnan natin ang kanilang magazine. Napaka-inosente talaga nila. Magazine nila yan. Seventh-day Adventist magazine yan. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by the Apostles and by Christ and His Apostles, continued to the time of continued. Sa magazine nila yan. The Ministry Magazine of Seventh-day Adventist. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine, about 321 AD. Paano ngayon? Nasa kanilang magazine. Tanong, ito po bang Ancient Catholic Church na pinatuna yan sa kanilang magazine, mga kapatid, na Ministry Magazine 1928, December, page 29, ito ba kaya Roman Catholic Church? Sige. Tingnan nyo ang SDA Ministry Magazine, September 1928, page 23. Kung ito bang Ancient Catholic Church, ay di ba ito ang Roman Catholic? Sige ha. Ito, pakita natin mga kapatid. Sa kanila ito, posible naman. Ayan. Ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Nako! Supalpal na naman sa kanilang magazine. Ano daw? Ang Ancient Catholic Church? Ito ba'y iba sa Roman Catholic Church? Hindi. Ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Sino ang nagtatag sa Ancient Catholic Church? Balikan natin ang kanilang pasugo magazine. Ang Ministry Magazine. Ito. The Apostolic Christian Ancient Catholic Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine. Nako! Paano niyan? So, palpal tuloy. Okay. Dito tayo sa, bago papasok tayo sa punto por punto mga kapatid. Ginagamit ni Pastor Chris Bacalaris ang Apostles' Creed. Ang binasa niya, ang pahina 146. Na ang nakasulat kasi, tuwang-tuwa siya. Ang nakasulat kasi, akala niya, naka-score na siya. Dahil ang nakasulat, and the Bible
we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Akala niya, nakapunto na siya. Una, ito kasi ang mabasa mga kapatid. Pakita muna natin ha. Ito ang mabasa na ginamit niya, although di niya binanggit ang pahina sa naturang aklat, pero ito talaga ang mabasa. In the Bible, we cannot find exact word Catholic as referring to the church. Tuwang-tuwa siya. Kaya hindi daw umano Katoliko. Ikalawa, may iniwasan siya. Yung pahina 142, dahil ang nakasulat kasi ay ito. Jesus founded His church on Pentecost Day. 33 Anno Domini, appointed Peter as the first Pope. Pope Francis is the 266 Pope. Yun ang iniwasan niya sa aklat nito. Pero, balikan muna natin siya. Ano daw ang tuwang-tuwa siya dito sa paggamit niya sa Apostles' Credo? Inyong libro, The Apostles' Creed, kinsa ang imprimatur igsoon si Archbishop Most Reverend Socrates Bibiligas. Na dire, in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Di mabasa ang Catholic. Yan, sa Bible, di mabasa. Una, tama, sa ibang saling Bible, wala tang mabasang Catholic. Pero di sinabi sa naturang aklat, eto, na lahat na version, di mabasa ang Catholic. Bakit? Palagi natin ginagamit ito. Protestant na salin ito. Romans chapter 11 verse 12. Dahil gusto nila letra por letra kasi. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Tama sa ibang version, hindi. Pero hindi sinabi sa lahat na version. Ang punto nito, kung sa paggamit niya sa naturang aklat, ito, na di mabasa ang salitang Catholic, therefore, hindi dapat paniwalaan. Tanong, kung yun ang argumento mo, edi supalpal ka sa pampleto ninyo. Bakit? Di po ba sa pampleto ng Seventh-day Adventist Friendship Course? Anong sabi? Pamagat, Katoliko ang iglesia. Oo, Katoliko ang tunay na iglesia. Di po ba? Sa inyo yan. Now, kung ginamit mo ito para patunayan na ang Catholic Church ay hindi tunay dahil nakasulat na hindi mabasa sa Biblia ang salitang Katoliko, tanong, saan nyo kinuha itong napublish sa kanyang friendship course, The Voice of Prophecy ng Seventh-day Adventist, na Katoliko ang iglesia? Kaya yun ang tanong ko. Pinag-aralan kaya ng pastong ito ang kanyang pahayag? Itutuloy natin na ito mga kapatid. Sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto. No? Okay? So, research naman. Sana, research naman ito mga pastor ng Seventh-day Adventist bago sila magpahayag. Dahil mahirap na pag masupalpal. Mapahiya. Pati na ang siktang tatag ni Ellen Goldwhite. Okay. Parang di yata pinag-aralang mabuti kung di ba magresulta sa pagkukontrahan